At syempre bago natin umpisahan ang pag-change oil nitong Eurodan Harry 125, no, ay papainitin muna natin yung makina ng 10 to 15 minutes. Okay, basta mainit yung kaya nyo pang hawakan yung makina. So para yung oil ay medyo lumabnaw na siya, okay, at mag-circulate, at kapag medyo mainit-init yung oil, madali natin siyang mai-drain mamaya. So, kailangan natin ng 24 mm na socket wrench. Kailangan din natin ng 17 mm na socket wrench. Then syempre kailangan din natin ng plies kung sakaling mahirapan tayong mag-open ng kanyang oil dipstick, no. Kailangan natin ng imbudo. Okay, so ito ay galing po sa turutot ng New Year. Yan, ginagamit ko po ito as imbudo kasi mahaba po ito, mas maganda. Okay, kung wala naman kayo ito, pwede po yung mga kahit na anong imbudo para mas efficient yung pag-change oil natin. And then syempre kailangan natin itong sahuran ng oil. So ito improvise lang po ito, no? So kung wala kayong pambili ng drain oil pan, no, pwede naman po kahit na anong klaseng pagsalinan. Okay, so ito sa pintura po ito, no, gagamitin natin pang salo mamaya ng oil. Siyempre hindi pwedeng mawala ang basahan. Okay, so kailangan po natin itong basahan para sa pamunas. Okay, so dalawa po ang tinatanggal natin dito. Okay, so una ito, okay, ito po yung pinaka drain bolt nitong ating motor. So dito dapat kayo nagbubukas kapag kayo ay mag-change oil para lalabas yung lumang langis. Pero pwede rin naman po dito. Okay, ito minsan maganda ay bubuksan nyo rin ito para malinisan yung strainer, para yung mga debris na nasasala ng strainer ay malinis natin. Okay, yung mga dumi. Okay, so ako po ang ginagawa ko nung nag-last na nag-change oil ako ay dito po ako nag-drain. So ngayon naman po next change oil ay dito naman. Okay, so mapapansin nyo marami na po siyang tama. Okay, tinamaan po yan ng mga bato kasi itong motor na ito noon ay ginagamit sa mabundok. Okay, kasi doon po ako pumapasok noon. So rough road po yung dinadaanan ko, kaya yung mga bato ay tumatama dito. Pero okay pa naman po siya. Okay, so ito ang size po nito ay 24 mm ang ginagamit natin dito. Ito 17 mm. So ilalagay lang natin itong ating sahuran dito. So gamit tayo ng 24 mm socket. So ito po yung kanyang spring. At ito naman po yung kanyang strainer. Okay, at syempre luluwagan natin muna itong ating dipstick. Okay, so para po mayroon siyang singawan. Okay,
at ibabalik na. And syempre lilinisan natin itong spring. Okay, so kung mapapansin nyo ay hindi naman ganun, wala namang dumi or debris na nandirito sa ating strainer. Okay, dahil kung meron man itong mga debris, ibig sabihin nagkakaroon na ng problema yung mga metal parts sa ating loob ng makina. Okay, may mga napupudpud na. So ito, dahil wala naman tayong nakikita, ibig sabihin ayos na ayos pa rin yung ating mga metal parts, yung ating mga gearings sa loob ng makina. Okay, so indication na maganda po yung performance ng langis na ginagamit natin. Napoproteksyonan niya yung ating mga napoproteksyonan niya ng maayos yung ating mga gearings sa loob. Nalinis na siya, mga sir. So ang tamang kabit po niyan dito sa spring mamaya ay pag ganito po, no? Ganyan, pag pinasok nyo doon, hindi po siya pag ganon. Okay, so mali po yun. So ito po ay pag ganon. Okay. Ito naman po yung kanyang cup. So nilinisin po din po natin ito. So nilinisin din po natin ito. So ganito po yung nangyayari sa kanya. So ito po ay tinatamaan ng mga bato dahil dinadaan ko po ito noon sa rough road, sa mabatong daan, bato at maputik na daan. So ganyan, kaya ganyan po yung nangyari. Pero paman, okay pa naman po siya. So goods pa naman sa loob. Okay. So ganito po yung kabit niyan mamaya. Okay, ganyan po yung pagpasok niya. So nakaganyan po siya. Lilinisan din natin itong ating oil lipstick. Ito yung marking, no? So kailangan dito lang, between dito ang level dapat ng oil natin, mga sir. So pag umabot na dito sa dulo na ito, so delikado na po yun. Ibig sabihin naubusan na ng langis at hindi na naman po pwedeng nalampas dito, kasi pag lumampas po dito dyan ay sobra-sobra na po yun. Kailangan dito sa may mga markings lang na mga yan, may mga XXXX na yan, dyan lang po yung level ng oil natin. So gitna or dito lang po, no? So yan na po, malinis na yan. So ganyan lang po ang pagpasok nito. Okay, so hindi naman kailangan na sobrang higpit po, no? Okay. At syempre, ito po ang gagamitin natin langis. Okay, as always po, palagi kong ginagamit itong Pertua PowerTech Fortified with Durasen Technology SAE 15W40. So dahil ito pong Eurodan Hari 125, ang sinabi po sa owner's manual na kailangan natin gamitin viscosity ng oil ay 15W40. So tamang tama po itong langis ito, at mula po nang binili ko po yung aking motor. So hanggang ngayon ay ito lang po yung ginagamit kong langis dahil dito lang po maganda ang kanyang performance. Okay, and take note, up to 3 times longer oil life po ito. So kahit umabot po kayo ng 3,000 km,
ng change oil interval. Ayos na ayos pa rin po ito langis na ito. So kahit nagbuti ng 3,000 kilometers. So, at mayroon pa po yung libreng sticker. So madaragdagan na naman mga sir yung aking sticker na ididikit. Okay. Thank you nga po pala Pertua. So, hindi po ito sponsor ng Pertua, pero sana naman. Okay, so bubuksan po natin ito. Okay. So ayan po. Nakasealed po yan. So bubukas lang po ito, bubutasan lang natin dito ng konti. Okay. So ang bango po nitong oil langis na to, amoy bubble gum po yan. Tanggalin mo natin itong oil lipstick nya at itong ating imbudo. So hawakan lang po natin ito at ito to ilalagay na natin yung langis. Okay. Ayan mga sir, no? Uubusin natin itong 1 liter dito. So pagkatapos nun sir ay ibabalik na natin tong oil lipstick. Okay na, so anda rin na po natin. Okay, so yan, kung mapapansin nyo po, ito ay nasa 40,399 kilometers na po ang odometer nito, yung natatakbo nito. Yan po yung Pertua PowerTech sticker. Okay, so naka-on na po yan. So paandarin lang po natin. Yan, okay na okay mga sir. So napakaganda na kanyang nakakainip ng mga makina. So ayos na ayos mga sir. So Euro 125. So paiinitin lang natin ito ng mga nasa 5 minutes lang po, okay na. Okay, parang kahit konti lang po para mag-circulate yung langis. And then i-check natin ulit yung lipstick ko, okay pa yung level niya. Okay. So patayin na po natin mga sir. Okay. At i-check natin yung kanyang stick. So pag tanggal po natin ito, okay, so ayan po yung langis. So pupunasan muna natin. So pupunasan muna natin ito. Sir, so pupunasan natin muna. So ayan po yung kanyang okay, malinis siya. So kapag titingnan po natin yung sukat nito ulit ay ilalagay lang, ipapatong lang natin ito, no? Ipapatong lang natin ganyan. So hindi po natin siya, huwag po natin siyang ikutin, no, your screw. So ayan, no. Okay. So titingnan natin. Ayan siya. Okay, ayan siya mga sir. Tamang-tama lang po yung level ng oil. Okay, nasa markings lang po siya. Okay, so okay na po ito. At ibabalik na po natin ito. At goods na po at bago na naman po ang langis.